May isang lalaking kilala bilang Mateo, ang pinakamahusay na antingero sa kanilang lugar. Hindi hayop ang kanyang hinahabol, kundi mga nilalang na gumagala sa dilim, mga aswang at iba pang hindi nakikita ng karaniwang mata. May dala siyang pana, anting-anting na minana pa sa kanyang lolo, at mga dasal na binibigkas sa bawat hakbang sa gubat. Kaya naman, tuwing may kababalagan, siya ang unang hinahanap ng mga tao. Isang gabi, may dumating na matandang babae sa kanyang kubo. Takot na takot at nanginginig. "Mateo! May mga nawawala tuwing kabilugan ng buwan." Mahina nitong wika. Alam agad ni Mateo ang ibig sabihin. May pugad ng mga aswang sa paligid ng baryo. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, pumasok si Mateo sa gubat. Habang siya palalim ng palalim, unti-unting nawala ang tunog ng mga insekto at ibon. Ang hangin ay mabigat at may mga aninong gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Hanggang sa marating niya ang isang kuweba. Malaki, madilim, at may kakaibang presensya. Sa paligid nito ay may mga lumang bungo at palamuting yari sa buto. Palatandaan na ito ay matagal nang tinirahan. Pagpasok niya, nasilayan niya ang mga aswang. May anyong tao, may kakaibang hubog ang katawan, at ang mga matay kumikislap sa dilim. Sa gitna ng kuweba, nakaupo ang kanilang pinuno, tila naghihintay. "Antingero," wika ng nilalang. "Alam naming darating ka." Nagpakawala ng liwanag si Mateo gamit ang kanyang anting-anting at mga dasal. Ang kuweba'y naliwanagan at ang mga aswang ay nagsitigil, napaurong at naglaho sa dilim. Nang humupa ang liwanag, hindi na nakita na sinuman si Mateo sa labas ng kuweba. Makalipas ang ilang gabi, naging tahimik ang baryo. Wala nang nawawala at ang paligid ay muling naging payapa. Ngunit tuwing hating gabi, may mga nakikitang lalaki naglalakad sa gilid ng gubat. May dalang pana. Tao ang anyo, ngunit ang anino sa lupa ay kakaiba. Tila may pakpak. "Umalis kayo," babala ng tinig mula sa dilim. "Sa sinumang lalapit, hindi lugar para sa walang paggalang." Isang matandang baybaylan ang nagsalita sa mga taga-baryo. Hindi na si Mateo ang dating Mateo, wika niya. Pinili niyang manatili sa pagitan ng liwanag at dilim bilang bantay. Ayon sa kanya, may mga taong handang magsakripisyo sa dating buhay upang manatili ang balanse. Si Mateo ang naging tagapagbantay ng pugad, hindi para manakot, kundi para pigilan ang kasamaan na lumabas at manakit ng inosente. Mula noon, tuwing may masasamang nilalang na lalapit sa baryo, hindi na sila nakakarating. Para bang may mata sa dilim na nagbabantay. Ang aral ng kwento, hindi lahat ng bayani ay nakikita sa liwanag. May mga taong handang iwan ang sariling kapayapaan upang ipagtanggol ang iba. Ipinapaalala ng kwentong ito na ang tapang ay hindi laging panalo sa laban, kundi minsan ay pagpili ng tamang sakripisyo para sa kabutihan at higit sa lahat, igalang ang kalikasan, ang hindi natin nakikita at ang hangganan sa pagitan ng tao at dilim. May mga kwento na hindi para manakot, kundi para magpaalala na may mga bagay sa mundong ito na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Ito ang PLTV Kwentong